buwan ng Marso, nangyari ang isa sa makiko-consider na greatest act of betrayal na nangyari sa mundo ng politics. Isang strongman at ang isang malapit sa kanya ang nagtaksil. At ang nangyari dito ay inasahan ng isang leader na ito na pupunta sa isang lugar para siya ay i-welcome, but at the same time, sa kanyang samaang palad, neglecting yung mga payo ng kanyang mga kaibigan, siya ay pumunta with that place where he was betrayed. At dahil sa tindi ng betrayal na nangyari sa kasaysayan na ito, tinawag ito na Ides of March. It was March 15, 44 BC when Julius Caesar was stabbed to death by yung kanyang mismong sariling pamangkin na si Marcus Brutus. Makikita natin dito ang pagkalango sa kapangyarihan ng mga taong ito that they want to have that power sa isang imperyo. Kaya yung plan of assassination nangyari at hanggang ngayon ay very symbolic at very graphic yung image ni Julius Caesar being stabbed at the back at doon marahil nang lumabas ang kasabihan na being stabbed at the back at backstabber. At makikita natin ng ganito ang katotohanan sa mundo ng politika where the powerful wants to stay in power by these acts of betrayal. But you see, sa ating pag-aaralan, there is this powerful man. In fact, the most powerful person living on earth. Yet, sa providence ng Diyos, ipapakita, this is a powerful man that can do nothing, kundi umasa sa kakayahan ng isang alagad ng Diyos. Whether this person ay equipped sa maraming mga bagay, rich ang taong ito, o kaya naman ay punong-puno siya ng napakaraming mga sundalo at kapangyarihan. Pero makikita natin ang paraon ay aasa lamang sa tulong ng isang alagad ng Diyos na ang pangalan ay si Joseph. At dito gagamitin ng Panginoon ang pagkakataong ito para ipakita kay Joseph ang kanyang magiging papel sa mundong ito. Ang message natin ngayong umagang ito, sana ay gamitin ng Diyos para ipakita sa atin ano nga ba ang papel natin sa mundong ito sa pamamagitan ng biyaya ng tipan ng Diyos. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Genesis 41, verses 1 to 45, at narito ang sinasabi ng inspired, inerrant, infallible Word of God. After 2 whole years, Pharaoh dreamed that he was standing by the Nile, and behold, there camped out of the Nile 7 cows, attractive and plump, and they fed in the reed grass. And behold, 7 other cows, ugly and thin, came up out of the Nile after them and stood by the other cows on the bank of the Nile. And the ugly, thin cows ate up the 7 attractive, plump cows. And Pharaoh awoke. And he fell asleep and dreamed a second time. And behold, 7 ears of grain, plump and good, were growing on one stalk. And behold, after them sprouted 7 ears, thin and blighted by the east wind. And the thin ears swallowed up the 7 plump, full ears. And Pharaoh awoke, and behold, it was a dream. So in the morning his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt and all its wise men. Pharaoh told them his dreams, but there was none who could interpret them to Pharaoh. Then the chief cupbearer said to Pharaoh, I remember my offenses today, when Pharaoh was angry with his servants and put me and the chief baker in custody in the house of the captain of the guard. We dreamed of the same night, he and I, each having a dream with its own interpretation. A young Hebrew was there with us, a servant of the captain of the guard. When we told him, he interpreted our dreams to us, giving an interpretation to each man according to his dream. And as he interpreted to us, so it came about. I was restored to my office,
and the baker was hanged. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they quickly brought him out of the pit. And when he had shaved himself and changed his clothes, he came in before Pharaoh. And Pharaoh said to Joseph, I have had a dream, and there is no one who can interpret it. I have heard it said that that when you hear a dream, you can interpret it. Joseph answered Pharaoh, it is not in me. God will give Pharaoh a favorable answer. Then Pharaoh said to Joseph, behold, in my dream I was standing on the banks of the Nile. 7 cows, plump and attractive, came out of the Nile and fed in the reed grass. 7 other cows came up after them, poor and very ugly and thin, such as I had never seen in all the land of Egypt. And the thin, Anong verse na? And the thin, ugly cows ate up the first 7 plump cows, but when they had eaten them, no one would have known that they had eaten them, for they were still as ugly as at the beginning. Then I awoke. I also saw in my dream 7 ears growing on one stalk, full and good. 7 ears, withered, thin, and blighted by the east wind, sprouted after them, and the thin ears swallowed up the 7 good ears, and I told it to the magicians, but there was no one who could explain it to me. Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows are 7 years, and the 7 good ears are 7 years. The dreams are one. The 7 lean and ugly cows that came up after them are 7 years, and the 7 empty ears blighted by the east wind are also 7 years of famine. It is as I told Pharaoh. God has shown to Pharaoh what he is about to do. There will come 7 years of great plenty throughout all the land of Egypt, but after them there will arise 7 years of famine, and all the plenty will be forgotten in the land of Egypt. The famine will consume the land, and the plenty will be unknown in the land by reason of the famine that will follow, for it will be very severe. And the doubling of Pharaoh's dream means that the thing is fixed by God, and God will shortly bring it about. Now therefore let Pharaoh select a discerning and wise man, and set him over the land of Egypt. Let Pharaoh proceed to appoint overseers over the land, and take 1/5 of the produce of the land and Egypt during the 7 plentiful years. And let them gather all the food of these good years that are coming, and store up grain under the authority of Pharaoh for food in the cities, and let them keep it. That food shall be a reserve for the land against the 7 years of famine that are to occur in the land of Egypt, so that the land may not perish through the famine. This proposal pleased Pharaoh and all his servants. And Pharaoh said to his servants, can we find a man like this in whom is the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. You shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command. Only as regards the throne will I be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his hand and put it on Joseph's hand, and clothed him in garments of fine linen, and put a gold chain about his neck. And he made him ride in his second chariot, and they called out before him, bow the knee. Thus he set him over all the land of Egypt. Moreover, Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, and without your consent, no one shall lift up hand or foot in all the land of Egypt. And Pharaoh called Joseph's name Zaphenath-Paneah, and he gave him in marriage Asenath, the daughter of Potiphar, priest of On. So Joseph went out over the land of Egypt. So this is the long word of God. Ang Genesis, according kay Liam Gallagher, ay pinipaint ang portrait ng character ng Diyos, at siya ang tunay na hero ng story. Pinresent siya bilang creator, preserver at savior ng mga tao, at very active siya sa lahat ng nangyayari, creation, providence, and even redemption.
Dito sa Genesis, mas na-emphasize, of course, ang work ng Diyos na tinatawag na providence. Ito yung hour by hour, minute by minute, second by second na intervention ng Diyos sa mundo while not suspending yung mga laws of nature by performing miracles. Hindi niya ginagawa yon, pero yung pattern na dinisenyo niya sa mundo, pero sa galing ng Diyos, nagagawa niya na parang magmukhang normal, yet He is the one sustaining us. Well, mga kapatid, in Genesis 41, finally, Joseph rises from the pit of his great adversity to the pinnacle of success. Kaya pwedeng title dito, from pit to the pinnacle. Before reaching this point, nakita natin, roller coaster ang buhay ni Joseph. Si Joseph, siya yung napakagandang example nung kasabihan na in life, sometimes the line between point A to point B is not a straight line but a zigzag. Yan ang katotohanan sa buhay, maging sa mananampalataya. And we have seen that kay Joseph. Kung ikaw ay nagpaplano maging vice o prime minister, marahil magpapasip-sip ka sa hari, pagbibigyan mo ang mga politiko na may iuutos sa'yo. Pero si Joseph, ang kanya naging paraan ay katuwiran. In fact, ay hindi niya sinunod ang alam niyang kasalanan sa Diyos, at makikita natin dito na dahil doon, siya ay inakusahan, nakulong. So basically, ang life ni Joseph up to this point where he will rise ay parang point A to point B pero may zigzag sa gitna. I-review lang natin, no? Tingnan yung life ni Joseph. Basically, it's all about dreams. Yung ating binasa ay puno ng salita na dreams, reminding us na ito yung calling ni Joseph mag-interpret ng mga dreams. We believe that these dreams are from God Himself, but at that time, hindi pa kayang paniwalaan ng kanyang mga kapatid at pamilya na ang mga dreams na yon ay galing sa Diyos. Paano nila paniniwalaan? Those dreams plainly mean that they will bow down to Joseph. That would be unbelievable para sa kanila. But that is basically the point of the whole narrative of Joseph from Genesis 37 to Genesis 50. God has given us a world na gustong protektahan, gustong iligtas ng Diyos, ipagkakaloob niya ang tagapagligtas. At alam ng Diyos may mangyayaring global famine for 7 years. Not even the mighty pharaohs or other people ang nakapag-predict dito. Tanging si Joseph ang gagamitin ng Diyos para maligtas hindi lang ang mga Egyptians, kundi ang mga Canaanites na maapektuhan ng global drought. Di ba 3 P ito, no? Yung pinanggalingan niya, pit, Potiphar, at prison. Puro na sa baba. From the pit, si Joseph, tinangka siyang patayin ng kanyang mga kapatid. They ended up selling him. Si Potiphar naman, he was a faithful slave, yet he was framed up by his Egyptian wife. And from the prison, he was locked up for a crime that he did not commit. But ang ginawa ng Panginoon, pinrepair siya doon. Tinulungan niya ang isang katulad nung butler or yung cupbearer, pero nakalimutan siya. Pero alam niyo, bakit nakikita natin, buo pa yung story ni Joseph? Baka kung tayo dito nawala na tayo sa kwento, bumigay na tayo. This is because of the covenant. Ang covenant ng Diyos, ini-ensure niya that His people will be kept safe, will be kept saved. This is the most wonderful thing here. Ito yung kailangan talaga nating makita dahil maraming great wonders sa narrative na ito na ma-accomplish kahit nasa gitna ng matinding paghihirap. Di ba sa atin, sa inyo siguro, para gusto mong magkaroon ng break, ang gusto mo ay napakagandang karanasan. Ito na yung mangyayari sa'yo. Pero si Joseph, pinapakita niya sa atin, no, baligtad. Yung way up niya is way down. Kakaiba ang nangyari kay Joseph, pero pinapakita niya, ganito ang buhay ng isang mananampalataya. We have seen that because of this covenant, si Joseph, he flourished in adversity. He was also chiseled by God as His instrument. And now, thirdly, we will see that God finally raises Joseph out of the ashes and furnace of trials, because for 13 long years, ay kinip siya ng Panginoon sa baba
para pala isang araw at the age of 30, God will fulfill yung kanyang God-given calling. At ang calling niya hindi lang pampamilya ni Jacob. Ang calling niya, ililigtas niya hindi lang ang isang buong bansa, kundi pala yung buong mundo na sa panahon na yon. The long wait is over. Pag binasa mo sa verse 1 ng Genesis 41, after 2 full years, it reminds you, tapos na ang paghihintay ni Joseph. God will finally put Joseph in the place where He wanted him to be. And that is the pinnacle of success. This is the rags to riches story true to life. Ito yung from pit to the palace. This is for sure a powerful reminder sa lahat ng mga mananampalataya ng Diyos na pag binasa mo ang Genesis, hindi pwedeng hindi mo maisip to, especially ang chapter na ito, na mga providences ng Diyos, kahit masakit, kahit madilim, hindi pala palaging magaganda nga ang ating nakikita. Indeed, they are dark providences. Imagine 13 long years of being alone, abused, and away from his family. Anong sasabihin mo doon? Sasabihin mo na lang, wala ka mapapala sa mundo ko. Sasabihin ni Joseph, napakapangit ng mundo ko. Ito yung sasabihin niya, full of pain and accusations and hatred and injustice. But you see, dito sa Genesis 41, God is a God of purposeful providence. Ang Genesis 41, ipapakita niya walang tapon sa 13 years na yon na naranasan ni Joseph sa baba. Hindi hayaan ng Diyos na masasayang ang mga mapapait niyang karanasan dahil kasangkapan pala ito ng Diyos para makamit natin o ni Joseph ang pinagkakalooban ng Diyos sa ating buhay at malaman yung pinakapapil natin sa mundong ito. God has put Joseph at the bottom so that one day He can raise him up para maging isang tao na very prepared for greatness. It leads to his calling, and his calling is to be the temporary Savior of the world while waiting for the permanent Savior, the seed of Abraham, the Lord Jesus Christ. So, in the passage, agad-agad tayong in-inform, 2 years na daw ang pagitan between Genesis 40 at 41. We just heard last week, yung heroic ministry ni Joseph doon sa cupbearer at baker, na kung saan naibigay ni Joseph yung accurate interpretation ng kanilang mga panaginip, nagkatotoo nga. Na-retain yung cupbearer, binita yung baker. Isa lang ang pakiusap ni Joseph doon sa cupbearer. Sabi niya, show kindness naman sa akin by mentioning me to Pharaoh. Naabuso ako, hindi ako dapat nandito. This is a request that will be soon forgotten. Sabi ng verse 23, yet the chief cupbearer did not remember Joseph but forgot him. Sa verse 41, sa chapter 41 verse 1, 2 full years have passed and God intervenes in the case of the man waiting already for so long for God to move and fulfill his dreams kahit nung teenager pa siya. How did it happen? Binigyan ng Diyos ng panaginip si Paraon. Di ba, nagsimula ito nung binigyan ng Diyos ng panaginip si Joseph. Ngayon, para ma-fulfill ito, binibigyan ng Diyos ng panaginip itong si Paraon. Dreams, again, ang issue dito. Ang calling ni Joseph ay maging interpreter ng dreams dahil ang mga dreams na yon, hindi katulad ng dreams natin. They are the very revelation of God. And we have heard the story probably many times. Marami sa atin, sa Sunday school natin narinig ito. Yung iba sa atin sa sermons or sa book. Or we have seen the familiar story ng dreams ni Pharaoh. At wala na tayong ganang pakinggan. Pero napakagandang bisitahin muli, di ba? Si Pharaoh na naginip ng 2 beses at nabagabag ang kanyang kalooban. Dahil nangyari yon, pinatawag niya lahat ng mga magicians sa Egypt. Pero wala nakapag-interpret. Naalala ng cupbearer si Joseph at agad-agad siyang pinatawag ni Faraon. And God in His sovereign and most holy providence, naidala si Joseph sa harap ni Faraon at na-interpret niya accurately ang 2 panaginip ni Pharaoh. Joseph gave his advice to Pharaoh based sa revelation ng Diyos, and Pharaoh was immensely pleased. And in the most unexpected way sa narrative, suddenly si Joseph ang ending prime minister of Egypt.
the second highest official of the land, only next to Pharaoh. Mga kapatid, rags to riches, what a turn of event. A story that will never go out of style. It will always fascinate each person na makikinig at makakapakinig nito. At ito magpapa-amaze sa lahat ng nakakaalam nito. But of course, the million-dollar question is, ano ba tinuturo nito based sa theme ng redemptive storyline ng Genesis? Ginagamit ng Diyos ang mga dark providences niya, hindi para ilayo tayo sa Panginoon, kundi para mas ilapit tayo sa mismong calling natin. Doon sa gusto ng Panginoon na marating natin. Without these dark providences, the pit, Potiphar, the prison, there would be no palace in the life of Joseph, who will discover now that his dreams nung bata siya ay ito pala yung ending, ang calling niya para maging savior ng Egypt. At gagamitin siya ni Yahweh para i-fulfill ang promises ng Diyos kay Abraham. A temporary savior of the earth, and that would be his calling. Yung present text natin, it speaks of a precious reality in life only found in the scriptures. That the years of our difficulties may be the years of our wonders, because God uses our dark providences to bring out the best in us. At yan yung message natin. We embrace even the dark providences because they ultimately lead us into fulfilling our calling. We embrace even the dark providences because they ultimately lead us into fulfilling our calling. Alam niyo, kung walang plano ang Diyos sa atin, wala nang kailangan na gawin ang Panginoon. But the mere fact na may pinapadala siyang providences sa'yo, the mere fact na may binibigay siya na pagkilos sa'yo, anong gusto ng Panginoon? Gusto niya na ma-reach mo yung pinakaplano niya sa buhay mo. And we embrace the providences. Hindi lang yung magaganda. Di ba? Hindi lang tayo pipili. Ang ating mga musika sa piano, pareho yan na ma-appreciate natin the black and the white keys. Hindi pwedeng puro white lang. According to Alan Ross, ang theme daw ng chapter 41 is about the sovereignty of God sa economy ng Egypt at yung whole future ng Egypt. In other words, kitang-kita dito, no, na ang Diyos, siya ang may control. Ipapakita ng chapter 41, walang kapangyarihan si Faraon. Ang tunay na may hawak ng kapalaran ng Ehipto, walang iba kundi si Yahweh. Siya ang nakakaalam na magkakaroon ng 7 years of abundance, nakakainin ng 7 years of famine. Hindi rin si Joseph, because sabi ni Joseph, si Yahweh ang nag-i-interpret ng dreams. Nasa prison kahapon lang itong si Joseph, biglang sa araw na ito, nasa palasyo siya. Ganito ang pagkilos ng Diyos sa kanyang providence. At alam nyo, sana ma-encourage tayo dito. Ganito pala ang pagkilos ng Panginoon. Pwedeng sa ating pagtatapat, napakalayo na natin sa tagumpay, but with just one turn of event, ang Panginoon kaya niyang baligtarin ang lahat. Siguro, very very memorable yung image ng makita niyo ang former president na nandoon sa husgado ng International Criminal Court. Hindi tayo sanay, pro-Duterte, anti-Duterte man, na makita siya na siya ay akusado dahil he was a strong man. Siya yung malakas magsalita, siya yung matapang. Pero nandoon siya ngayon bilang isang akusado. In other words, walang forever. Sa kapangyarihan, naroon ang pagbaba at nandoon ang pagtaas. Pero ang sabi dito sa chapter 41, ang humahawak niyan ay wala nang iba kundi ang Diyos. Kaya nawa, mga kaibigan, mga kapatid, makita natin ang pagpapala ng mensaheng ito para i-remind tayo na ang may hawak ng kapalaran mo ngayon, ng calling mo ngayon, ng buhay mo ngayon, hindi ang mga kinikilala mong may hawak sa iyo ngayon. Ito marahil ang boss mo, ito marahil ang leader mo, ito marahil ang kahit magulang mo. No, it is God.
Himself. So dito, pwede natin ma-discover yung papel natin sa mundong ito, no? Through the means of dark providences by these three things. Number one, a divinely orchestrated opportunity. Number two, a divinely given ability. And number three, a divinely settled certainty. So tingnan natin itong tatlo na ito. At sabi ng una, divinely orchestrated opportunity sa verses 1 to 13, ang narrator keenly sets the stage for Joseph's rise from prison to the palace by mentioning two characters who suddenly were in need of him. Biglang sa verses 1 to 13, nandun yung cupbearer at si Pharaoh. Nire-remind niya tayo, eto, ang ginawa ng Diyos ng providence, binigyan siya ng oportunidad. Sa verse 1, ang sabi doon, after 2 whole years, Pharaoh dreamed. Pag nabasa mo yun, pinapakita dito, eto yung providence ng Diyos. Pag binanggit na Pharaoh dream, hudyat na yon. Sino ba yung nanaginip? Di ba si Joseph? So, inililink na sila ngayon. Sa verse 9, then the chief cupbearer said to Pharaoh, I remember my offenses today. Salamat sa Diyos sa ganitong mga katotohanan, no? Pwede palang ipaalala ng Diyos yung mga taong nakalimutan ka para ipagkaloob ang oportunidad. Yung karanasan at problema ni Pharaoh at yung memory ng butler, ang pareho magiging hudyat para makapasok si Joseph sa senaryo at siya ay itataas ng Diyos. Tingnan natin muna yung una, yung si Pharaoh. Na naginip si Pharaoh, remember, it's another dream again. In other words, this is about the life of Joseph talaga. Na naginip siya, na naginip yung baker, butler, ngayon naman si Pharaoh. Reminder ito na ang Diyos hindi niya iniwan si Joseph. Hindi niya pinabayaan. Talaga nakatutok pa rin siya doon sa panaginip na binigay niya. Tingnan niyo sa verse 1. Sabi niya, si Pharaoh nakatayo daw sa Nile. Alam niyo, sabi ng isang scholar, binanggit yung Nile dyan because the Nile is the picture, the symbol of Egypt's imperial power of fertility. Yung lakas at buhay nila nanggagaling dito. So therefore, nung may cow na very, ang ganda pa ng pagkagamit sa Hebrew, ang ginamit na salita doon sa cow sa atin, di ba? Good. 7 cows, attractive. Yung word na attractive doon, yun yung ginamit na word kay Joseph nang dinescribe yung physical appearance niya. So talagang pogi. Ganun ang pagka-describe. Maganda, malusog, at mabuti. At galing ito sa Nile. Ibig sabihin, ito yung power ng Egypt. There will be abundance sa economy nila. At yung attractive and plump, ito yung napaka-healthy, napaka-sturdy, napaka-strong. Now, biglang nagpakita yung 7 other cows. And guess what? Ano sa Greek, Hebrew ang ginamit? Wala nang filter. Pangit. Pangit. Ang ginamit na salita, ito yung pangit na mga baka, pangit ang anyo, tapos payat. Parang sakit naman pakinggan, no? Ang mga 7 bakang magaganda, ang anyo at matataba, ito ay kinain ng 7 baka na pangit at payat. After this, nagising si Pharaoh at nanaginip na naman ng 2nd beses. 7 uhay or ears of grain, plump and good, ganun din. Nag-change lang yung symbol, pero same thrust. Another 7 with the symbol of abundance. So again, yung 7 abundant na 7 ears na yon ay kinain ng mga uhay na payat at 7 uhay na mabibintog at malulusog. So, ganito yung description ng ang Biblia, no? Nagising muli si Pharaoh, these 2 dreams are enough to trouble him. Alam niya, this is something, hindi ito ordinaryong panaginip. So, tinawag niya mga magicians sa lahat ng Egypt at sabi niya, kinuwento niya, twice nangyaring panaginip sa Egyptian belief, totoong mangyayari ito. At talagang graphic, di ba? Kasi saan ka makakita ng uhay kakainin, no? Tang kakain yung gutom o yung payat.
parang hindi kaya. So parang may pagka-cannibal, no? Yung pananaw, no? Kinain ng baka, yung kapwa baka, tapos may violence na nangyari. So talagang mababagabag ang isang paraon. How helpless si Pharaoh sa panahon na ito. Hindi niya alam ang gagawin niya. Pero anong ginawa ng Panginoon? Another opportunity. Sakto nakikinig yung chief cupbearer. At sabi niya, I remember my offenses today. Obvious ito, no? No opportune time. Naalala niya bigla si Joseph because same man nangyari sa kanya. 2 years ago, pero naalala pa niyang buong buo. Ibig sabihin, talagang itong taong ito, hindi niya naman nakalimutan talaga si Joseph, tingin ko, pero wala lang siyang pakialam. And he interpreted it to us, sabi niya, so it came about. So, syempre, ang pagkukwento niya, politically sanitized na, magaling ito, talagang bentang-benta si Joseph, binenta si Joseph. Kaya nangyari naman, pinatawag na kagad ni Pharaoh itong si Joseph. At doon na magsisimula. Nakita niyo ba yung divinely orchestrated opportunity? Pinapakita lamang dito yung amazing ways ng Diyos, paano siya kumilos by intervening in the affairs of men, especially of His people, para iangat sila, idala sila sa kanilang mabuti at banal na kalooban. Kaya mga kapatid, ang point dito is that through His most wise and holy providence, God rescues us from the pits of trials by sending forth divine opportunities. Yes, ang Diyos, inaalaw niya tayong makaranas ng mga pits of trials. We have our own shares of pits, Potiphars, and prisons sa buhay natin. But remember, hindi palaging pits, hindi palaging prison, hindi palaging Potiphar ang ibibigay ng Diyos sa atin. There will come a time na ipagkakaloob ng Diyos itong mga opportunities, divine opportunities na ito para iligtas tayo. When everything seems hopeless, sino mag-aakala after 2 years, aasa pa ba si Joseph na kukunin siya ng kanyang butler? No one. But God knows how to save His saints mula sa despair at sa kasadlakan. Alam niyo, naniniwala ako dito that Joseph probably ay malapit ng bumigay at doon pumasok ang Panginoon. May kasabihan that our extremities is God's opportunities. In other words, sa panahon na parang hindi mo na kaya, give up ka na, look at what God is doing around you. And probably God is sending you forth these opportunities. At ang Diyos, minumove niya ang mga bagay-bagay nang hindi natin siya nakikitang kumikilos, but there are those opportune times. Ino-orchestrate niya. At ang dapat mong gawin ay maging maliwanag at nakabukas ang mata mo doon sa mga oportunidad na binibigay ng Diyos sa atin. O may tinatawag na mga sa negatibong paraan, ang tao, opportunist. Ang tawag sa ang opportunist ay ang tao na mapagsamantala at negatibo ang ating pananaw dito. Pero ang Panginoon, pag sinabing nagbibigay siya ng oportunidad, ito ay nasa positibong bagay. Ito yung sa providence ng Diyos, walang-wala ka na, hindi mo na kaya, yet God chooses to send forth something sa'yo para ipagkaloob niya yung pinakakailangan mo. And how many times have we experienced that? How many times have you experienced yung ganung bagay? Di ba kapag kahit yung isang sasakyan na malapit na mawalan ng gasolina, nag-ilaw ka na, siguro wala ka pang full tank, but ang 1 litro lamang ng gas or ng fuel, it would be enough para ma-drive home ka, you would be thankful. And that is how God works sa atin. Extraordinary opportunities. Hindi tayo dapat maging bulag sa mga pagkilos ng Panginoon because ginagamit niya ito para ipakita sa atin, ito yung kalooban mo. This is part of the doctrine of human responsibilities. God is sovereign. He provides these
orchestration of opportunities, the problem is, ikaw ba ay kinikilala mo at kinukuha mo ang mga oportunidad na ito? Maganda ang challenge sa atin dito. Dapat maging sensitive tayo with the timely opportunities that God sends your way to encourage you to persevere. Andun naman ang purpose. Hindi lang niya ito ibibigay sa'yo para dahil gusto mo lamang, but just because God wants you to persevere. At ito yung nangyari kay Joseph. Anong timely opportunity ang binigay ng Diyos sa'yo ngayon na baka hindi mo na nabibigyan ng pagpapasalamat? O kaya naman, pinapalampas mo. O kaya naman, nagiging bulag ka sa mga oportunidad na ito. Di ba, napakaraming mga bata, napaka-mareklamo because they are being blind of the blessings that they receive. Or ikumpara mo sa isang employee or sa isang kaibigan o sa isang tao na sabi nga ng teacher namin, kapag ikaw yung may tendency na lagi kang nagrereklamo of the here and you want to go there, usually mangyayari when you go there and you are already there, there becomes here. In other words, it's the same thing. Ang pinaka-issue is that not necessarily yung paligid mo, but first your eyes. Buksan mo ang mata mo. At dito pinakita na si Pharaoh ay ginamit ng Panginoon para ipagkaloob ang kalooban ng Diyos kay Joseph. Gumagamit siya ng mga tao. Kinikilala mo ba ang ganitong bagay ngayon sa buhay mo na gumagamit ang Panginoon ng mga tao para ipagkaloob ang pangangailangan mo, ang assistance na kailangan mo, at itong mga hindi mo hinihingi minsan, biglang dumarating. Ganun ang providence ng Diyos. At kung ikaw ay narito ngayon, alam mong walang aksidente sa Diyos. Ang pinakakailangan mo ay hindi isang cupbearer na makaalala sa pangalan mo. Pinakakailangan mo ay ang tagapagligtas ng kaluluwa mo sapagkat alam ng Diyos ikaw ay papunta sa impyerno dahil sa iyong kasalanan. Ang pinakakailangan mo ay ang Panginoong Hesus na siyang namatay, inilibing at muling nabuhay, nagkaroon ng katuwiran na tanging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya sana kung ikaw ay wala kay Jesucristo, tanggapin mo ito at pasalamatan mo ang Diyos sa mga oportunidad na ipinagkakaloob sa iyo. Now, going sa ikalawa so that we will be able to finish, dito sa divinely given ability, look at this na binibigay ng Diyos, hindi lang opportunity, kundi pati ability sa verses 40 to 32. Joseph was brought to Pharaoh and was able to interpret alone his dreams while recognizing God's help. Hindi ang mga magicians ang nakatulong sa kanya. Kay Pharaoh, si Joseph. Alam niyo, narinig ni Pharaoh na may ganitong bata na Hebreo, ganito, ganyan. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Pharaoh. With all his power, he sent Joseph immediately. At sabi sa verse 14, they quickly brought him out of the pit, and when he had shaved himself, syempre nag-undergo siya ng protocol. Ang tawag dito, he was Egyptianized. So Hebrew siya, so probably nung hinarap siya, kinalbo siya, tapos alam mo yun yung parang puti at nakikita niyo yan sa movies kung ano yung damit ng mga Egyptians. Tapos sa verse 15, sabi doon ni Pharaoh, I have had a dream and there is no one who can interpret it. Tingnan niyo si Pharaoh, he was just an ordinary unbeliever. Walang idea sa revelation ng Diyos. At ang akala niya, si Joseph ang nakakapagtap sa Panginoong Diyos. Sabi sa verse 16, Joseph answered Pharaoh, it is not in me. Joseph answered the most powerful man in the world in the most unexpected manner. Sabi niya, not me. Alam niyo, hindi natin ito na-appreciate kasi sa English, pero alam niyo sa Hebrew, one word lang ito. So one word lang, pero ang closest na nito sa English ay not me. Kapag nagsalita ang Pharaoh sa iyo, kaya yung presidente, at alam mo yun, galing ka sa baba, preso ka lang. Sinabi niya sa iyo, nagsabi sa akin, ikaw ay nakakapag-interpret. Sasagot ka ba na, di ako?
Hindi mo sasabihin yon. Pero si Joseph, napasigaw siya, not me. But this is not para bastusin ang paraon, kundi para i-stress, hindi siya ang nag-i-interpret ng dreams, kundi ang dreams na yon ay nire-reveal ng Diyos. This is not just something na talent ni Joseph, this is the very revelation from God. So probably, no, he bravely spoke that one word, not me, it's God. So, alam nyo, walang meltdown, no? Kung ako si Joseph, nanginginig na ako dito, no? Nanginginig na ako sa takot kasi imagine mo, the most powerful man. Tapos bigla kang pinatawag mula sa prison. He was just a nobody. He was just no one. He was just the lowest of the low. But look at this. Sabi ni R. Kent Hughes, Joseph was all steel. Bakal na bakal. So, fast forward sa verses 17 to 24, ninarrate ni Pharaoh yung kanyang dreams kay Joseph at sinagot ito ni Joseph ng interpretation sa verses 25 to 32. So, dinetail ito ni Joseph at sabi niya, the dreams of Pharaoh are one. Probably mga Egyptians sinabi nila hindi dalawa, hindi isa, kundi dalawa. So, ang 7 mabuting baka o magandang baka and the 7 good ears are 7 years. The 7 lean and ugly cows and the 7 empty ears blighted by the east wind are also 7 years. So sa verse 29, there will come 7 years of great plenty throughout all the land of Egypt. So sagana. Dito na lalakas yung peso sa ating panahon. Dito na yung inflation bababa. Dito na yung uunlad, yayaman tayo. There will be 7 years of plenty. But look at sa verse 30. After them will arise 7 years of famine and all the plenty will be forgotten in the land. Sa sobrang tindi ng paghihirap at ng drought, what will happen? This is almost unheard of. Hindi na nila maaalala yung 7 years na nangyari dahil sa tindi ng karanasan nila presently. Alam niyo ba never pang nangyari sa Egypt at almost impossible na mangyari sa Egypt yung 7 years na dire-diretsong drought? You know the reason why? Ang Nile River is nag-overflow siya sa kanyang banks every year, once a year. So therefore, nagkakaroon ng matubig na lugar sa lugar nila at ito ang nagliligtas sa kanila mula sa drought. So parang imposible sa kanila ito, kaya hindi nila ito maiisip kung hindi i-reveal lang ng Diyos. But here, there will be 7 years. The famine sa verse 30 will consume the land. Sa verse 31, the plenty will be unknown in the land by reason of the famine that will follow. Verse 32, the doubling of Pharaoh's dream means that the thing is fixed by God and God will surely bring it about. Summarize na natin. This is not simply Joseph being promoted by God here. Si Yahweh, tinuturuan niya at nire-remind niya ang bawat isa. Ito yung White House. Ito yung pinaka-powerful nation, walang alam sa mangyayari sa kanilang future. Not the Egyptian magicians, not the Pharaoh. At alam niyo, ang tinutukoy po dyan ay yung abilidad ng isang mananampalataya na siya ang makaalam sa kalooban ng Diyos. At yan ang isa sa pinakamatindi mong alas kung ikaw ay alagad. That is why the point here, through His infallible revelation, God reveals to us His will to our lives and to this world. Tanungin ko kayo, kanino ni-reveal ng Diyos ang mangyayari sa future? Hindi kay Madam Auring, hindi kay Rudy Baldwin, hindi sa mga manghuhula. Kanino ni-reveal ng Diyos ang impormasyon na ito? Sa iyo at sa akin. Sa mga mananampalataya, tayo ang may alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Hindi natin alam ang spesipikong mga detalye, pero alam natin hindi matatapos ang mundong ito by a World War III na nuclear war, but by the coming of the Lord Jesus Christ. Hindi sa White House or sa Buckingham Palace. Imagine kahit si Pharaoh, wala siyang magawa. He was simply reduced sa pagiging ordinary person at naghihintay siya ngayon kay Joseph. Pharaoh's dreams are God's revelation about the future of Egypt. Imagine mo, sarili mong bansa, hindi mo alam. Ang pinapakita dito ay revelation. Ang dreams ay revelation. At
Si Joseph, sabi niya, wala sa akin ang interpretation, nasa Diyos. Ang emphasis ng passage is, ang revelation, ang lahat na mangyayari sa Panginoon, manggagaling. Siya ang nakakaalam. At insistent si Joseph sa cupbearer at ganun din kay Pharaoh na hindi siya ang nag-i-interpret, ibinibigay ito sa kanya. Ito pala yung papel ng isang alagad. Ang papel ng alagad, kapag nasa mundo siya ng unbeliever, ay ipakita ang kalooban ng Diyos. Katulad na nangyari kay Joseph, tayo ang tatanungan, tayo ang lalapitan. Kaya dito maganda yung hamon sa atin, no? Use your knowledge of God's revelation as your rare and special calling of informing others about God and His program in this world. Ito yung isang application na pwede nating makita bilang Kristiyano at bilang may Biblia, nasa iyo ang tamang kaalaman. Even the most intelligent person in this world, hindi alam ang laman ng Biblia. Hindi nila alam what to do with this world. There is a person that is so intelligent by the name of Richard Dawkins, yet he wrote a book, The God Delusion. Napakatalino. Pero tignan mo kung anong ginawa ng katalinuhan sa kanya. Tama, Psalm 14:1. The fool hath said in his heart, there is no God. Ganyang kaka-special kung ikaw ay Kristiyano because Christianity is a supernatural religion. Ang daming mga bagay na hindi alam ng mga matatalino at mayayaman mong kakilala, pero ikaw, kahit hindi ka powerful, alam mo ang mga bagay na ito. Ikaw ang nakakakita sa buhay actually na may HD. Nakikita ng iba very bleak. Yung mga iba, they end their lives. Sorry to hear those things at mga balita. Yung iba napakapangit ng tingin nila sa mga tao. But you have the most balanced view of man. That there is depravity in man, yet there is also that God-given common grace. Na hindi mo laging i-demonize even those politicians na kahit nakaka-tempt na i-demonize lagi sila. You could see also that there is good among unbelievers, mga doctors at lahat ng ganito. Ang Christianity ang may magandang worldview. In other words, kung ikaw ay Kristiyano ngayon, alam mo ba, karamihan ng mga tao, they remain clueless sa mangyayari sa mundo, sa bukas. They do not have that enough and correct grasp of reality sa buhay. Kung ikaw ay Kristiyano, napakaganda ng spectacle mo. Nakikita mo ang ganda ng buhay. Nakikita mo kahit na mahirap ang buhay, kahit hindi mo kasing laki ng sweldo, yung kinainggitan mong sweldo, may sweldo, God is still good sa iyo. Nakikita mo ang blessing ng buhay. At ano ang challenge nito sa akin? Ang challenge nito sa akin, dapat kung ganito pala ang buhay ko, ako yung may mas quality ang buhay. Ako ang dapat na mas maging grateful. Ako yung mangunguna na maging mapagpasalamat sa isang room na puno ng unbelievers. At kung ganito ka dapat, kung ganito ang iyong kalagayan, dapat ikaw din ang mas gentle. Ikaw din ang mas appreciative. Sa providence ng Diyos, pinakita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng mga unbelievers. Si Joseph, he was able to understand and to see those things. At pinapakita niya, kahit makapangyarihan ka, hawak ka ng Diyos. You have the Bible, brother. You have the revelation of God, my sister. Kung ganito ang dapat na ang kalagayan mo, nakita mo ang future. Nakikita niyo ba yung future ng mga kausap niyo? Of course, nakikita niyo sila. If they do not repent of their sins, their future is an eternity without Christ. At ang taong kausap mo, if they have Christ, do you know that the best is yet to come sa kanila? Another application, quick application, this tells us that we must ascribe to God any ability that we have which unbelievers notice and benefit. Di ba, yung paraon, nag-benefit siya, na-appreciate niya si Joseph. Bilang Kristiyano, marami ang
kang natutunan mula sa Biblia, maraming na-acquire, maraming mabibless sa'yo, maraming pagpapalakpak sa'yo kahit sa mga unbelievers, maraming improvement na mangyayari sa buhay mo. In fact, tingnan nyo, mas magiging maganda ang buhay ng mga Kristiyano at may Word of God, not because may magic, but may because of wisdom. Tinuturuan ka, kung ikaw, let's say, mag-church ka, sasabihin nila, ay puro gastos, palaging may ano tawag dyan, bigayan. Pero makikita mo, mas magiging maganda ang buhay mo, mas marami kang maipon. Bakit? Because magiging wise ka sa pag-spend mo ng money mo kaysa sa isang unbeliever na puno ng bisyo. Because your church will teach you how to be a good steward sa finances mo. Ganon din sa buhay pamilya mo. So, in other words, these are practical things na ginagawa sa atin at maraming umahanga. No? May napanood akong pelikula na yung si Berwin Mailey ba yun? Na parang inaakusahan siyang nag-snatch. Kahit sa pelikula, sabi niya, hindi niya magagawa yun. Born again yun. Sabi niya. Pelikula lang yun, pero born again talaga yung artista. In other words, may connotation na gano'n na even those unbelievers, kahit na sabi mong hindi ka blessing masyado dito sa church, di ka gano'n ka-spiritual, but for sure, you have a workmate na bilib sa'yo. Pagdating sa yung commitment, yung hindi ka lang nagmumura, ay bilib na siya sa'yo. Yung hindi ka lamang nagnanakaw ng oras, bilib siya sa'yo. Mas naging malapit ka palagi sa kabutihan, sa katagumpayan. Mas naiwas ka sa mga sasamang mga bagay. Kaya siguro may pagkakataon, pinapalakpakan ka na yung kamag-anak, bilib na bilib sa iyo yung bantao sa ganito sitwasyon. Ang tanong ko sa iyo, kanino mo ina-ascribe ang maganda nilang sinasabi sa iyo? Sa Diyos ba o sa puso mo, pumapalakpak ang tenga mo at lumalaki ang ulo mo, ina-embrace mo yung flattery? Mga kapatid, nung si Joseph ang sinabihan na ikaw ang nag-i-interpret, ikaw ang susi, ang sagot niya, one word, not me. Kaya sana sa iglesia natin, sino kaya magsasabi ng not me kapag ikaw ay sinimulan ng purihin o pasalamatan ng iba? Kailangan ng iglesia natin ng mga Kristiyano na pagdating sa pag-amin ng kasalanan, ang sasabihin nila, yes, me. Ngunit pagdating sa pag-ako ng praises, sana masipag tayo, not me. Let us beware, baka nakikilala ka sa pagkabaligtad dito. Pag-issue ng papuri, gusto mong marinig, yes, me. Ngunit sa pag-amin ng kamalian o ng pagpapakumbaba, ang humihiyaw sa'yo, not me. Kapatid, dagdagan mo sana sa iglesia yung mga sumisigaw ng yes, me. Kapag pagsisisi at pagpapakumbaba ang pinag-uusapan, palabasin mo sana sa bibig mo yung not me. Tuwing may natutuwa sa'yo, nabibless sa'yo at nagpapasalamat sa'yo. Sa kung napansin sa henerasyon natin ngayon, pagdating sa ministry, marami sa atin, balat sibuyas, syempre huwag ka nang i-elaborate yun. Pero mabilis ka siguro magtampo, sumama ng loob, mag-walk out sa ministry dahil lamang sa isang di pagkakaunawaan. Panahon na ito para isigaw mo, not me. It's not about you, it's not about me. At kapag nag-iisip ang marahil, ang leader, ang pastor ng makakaunawa sa gawain, magpresenta ka, umiyaw ka sana, yes, me. Ito yung mga dapat na maganda nating asalin. Pero kikita natin dito, no, yung pagsasubmit ni Joseph sa kalooban ng Diyos, ginamit niya yung abilidad niya para sa ikabubuti niya at ng mundo. Ang tanong sa iyo, yung abilidad mo ba na yon pinagagamit mo? Dito natin makikita ang Panginoong Hesus, kamukhang-kamukha niya si Joseph. Siya ay nasa ilalim, pero ang pagkakaiba nila, siyempre wala siyang kasalanan, wala siyang pagrereklamo. Pero ang Panginoong Hesus katulad ni Joseph in a way na siya ay naging masikap, siya ay naglingkod. Makikita mo ang paraan na siya ay inexalt ng Panginoon nung siya ay naglingkod sa Kanya, naging tapat. Katulad siya ni Joseph. Pag binasa mo ang buhay ni Joseph na umakyat siya sa taas, hindi ito dapat isipin mo na parang kwento ni Manny Pacquiao na yumaman.
Ang kwento ni Joseph ay kwento ni Jesus. Mula sa pinakababa, itinaas ng Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang obedience, at siya ay inexalt ng Panginoon at naging tapat siya. At ito ang siyang pinakapag-asa natin. Alam niyo, ang pag-asa natin hindi si Joseph kasi baka katulad tayo ng less than si Joseph na madalas ay tayo ay nagrereklamo, tayo ay nahihirapan, hindi natin pinapagamit ang abilidad natin. Ano yung calling natin? Ang calling natin, for example, ako bilang pastor, nagagampanan ko ba yung pagiging pastor o baka ang minsan na nauuna yung title sa mind ko? Pwede mangyari ito sa mga diakono, pwede mangyari ito sa mga preachers, pwede mangyari ito sa mga committee heads at sa sino man. Ginagamit ba natin yung abilidad na binigay ng Diyos sa atin? At tapat ba tayo kahit willing tayo na tumayo sa harapan ng isang makapangyarihan na tao katulad ni Paraon? Charles Colson, siya yung nakulong kasama ng Watergate scandal ni Richard Nixon. Nakulong yun, nung nakulong na naging Kristiyano siya at nagtatag siya ng prison fellowship, naging worldwide ang ministry niya. At doon sa kanyang memoirs, sa kanyang sinulat na libro, inamin niya doon ang estilo ng mga leaders ng Amerika. Ang ginagawa daw nila para pag may bisita silang dignitaries, head of state, presidente, hari, ang ginagawa daw muna nila ay pinapasyal muna daw nila sa White House at ipapakita yung glories ng US. Ang intention nila ay para minsan may mga galit na head of state, pero pinai-impress na sa kanila na sa teritoryo kita at magmarahan ka dahil powerful kaming bansa. Glorious ang Amerika. At ang pinaka matindi daw nilang ipapakita yung situation room, yung kanilang napakatindi na kaya nilang kontrolin ng anumang gera or operation sa mundo, doon sa situation room na yun. At ang pinakapanghuli yung Oval Office, na hindi na totoo ngayon dahil kay Zelensky. Pero ang sabi ni Colson, ang kinalulungkot niya, kahit daw yung mga napakamatapang na mga head of state, nagbiglang tumitiklop sa presidente ng Amerika. Kahit daw may mga nagmamatigas, masyado silang sensitive na i-consider lagi ang sasabihin ng United States President. Pero ang nagpadismaya kay Charles Colson, ang pinakaunang tumitiklop daw sa Oval Office ay ang mga religious leaders. Sila daw ang kagad nagkokoto at nagpapalaki ng ulo at hindi naninindigan sa kanilang mga prinsipyo. Hindi ito katulad ni Joseph. At sana hindi ito maging masabi sa iyo. Sana katulad ni Archelaus, sasabihin niya, Joseph had a heart of steel. At ito ang pwede mong maging papel sa mundong ito. Yung paninindigan na ikaw ay may abilidad na binigay ang Diyos sa iyo, gamitin mo ng buong husay. Abilidad sa salita ng Diyos, abilidad sa ministeryo, sa buhay. Huwag kang titiklop at nawa maging matapang ka kahit sa kanino mang tao sapagkat lahat ng yan, wala sila nang meron ka. And that is the Word of God. Let us pray. Father, we thank you sa aming narinig na salita mo. Tunay na makapangyarihan itong sinabi mo na ang inyong mga anak, hindi mo iiwan, hindi mo pababayaan. Ito ay nagbibigay sa amin ng certainty at assurance. Nakita namin ngayon, Panginoon, anong ginagawa mo para ma-achieve namin ang kalooban mo. Binubuksan mo maraming oportunidad, binibigyan mo kami ng abilidad. At nawa ay maging mapagpasalamat kami sa mga bagay na yun. At kung may bagay na ina-address ito sa aming puso, marahil nagiging mapapagmataas kami,
marahil di namin ginagamit ang abilidad namin, marahil nagiging bulag kami sa oportunidad na ito. Hindi ito practical na issue lamang, problema ito ng puso na marahil malayo na sa inyo. Patawarin mo kami at nawa, Panginoon, ibalik mo kami sa kalooban mo na gamitin namin ang mga oportunidad na yon na ino-orchestrate mo at ang mga biyaya na binibigay mo sa amin tulad ng abilidad na meron kami at wala ang unbeliever. Nawa kami ay maging mabuting halimbawa at asin at liwanag na sanlibutan. Nang sa gayon, whether idala mo kami sa palasyo o sa pinnacle, kami ay magkakaroon ng mas malalim na purpose sa mundong ito. Ang mga wala pa kay Kristo, ma-remind sila na tanging si Jesus lamang ang tagapagligtas, hindi si Joseph. At ang kayang iligtas ni Joseph ay physical, kanilang tiyan, hindi ang spiritual. Ngunit si Kristo ay namatay para sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.